Follow us on Facebook at fb.com/pacboyanime. Magandang umaga din sa'yo, Becky. Aba, bakit basa ang sahig mo? Naglilinis ka ba? Teka, bakit pati ang kama mo basa din? Nasira yung saratuan ng bintana ko dahil sa bagyo. Di Sarah, basang-basa rin ang damit mo. Kaya tuloy gininaw ako. Baka magkasakit ka niyan. Ang mabuti pa, sasamaan na kitang bumaba sa kusina at magpainit tayo doon. Maraming salamat, Becky. Makakatulong na siguro sa'yo yan. Magandang umaga po. Ang aga niyong gumising tapos wala pa kayong nagagawa. Patawad po. Halos kagigising lang po namin ni Becky. Hayaan niyo po, kami na pong bahala. Ay, nako. Nagpa-order ako ng uling kahapon at baka dumating na yun maya-maya lang. Sarah, ikaw lang magdala nun sa loob, ha? Opo. Alam niyo po kasi, kiniginaw po si Sarah at baka magkasakit siya. Kung gusto niyo po, ako na lang po gagawa noon, Becky. Ano sinasabi mo baka siya magkasakit? Kapag nagbuhat ka ng uling ay siguradong pagpapawisan ka. Tama ang sinabi niya. Becky, tulungan mo ako maghanda ng agahan at bilisan mo. Ngayon din. Opo, Miss Molly. Sarah, kumilos ka na dyan. Bilisan mo at baka mababad yung uling sa ulan. Opo. Ikaw nang maglagay ng uling sa bawat silid. Ngayon din. Pagkatapos niyan, bumalik ka dito dahil may pagagawa pa ako sa'yo. Masusunod po, Mrs. Molly. Ang lakas ng hangin ng kagabi. Hindi ako nakatulog. Nakakatakot. Oo nga. Ganda pa rin ang bintana natin. Kung mahirap lang. Natakot na ako kagabi. Ang inaw mo. Oo, ang lakas ng hangin.
Ikaw pala, Sarah. Kanina ka pa ba dito sa kwarto? Hindi naman. Magpainit kayo. Maraming salamat sa'yo, Mama Sarah. Sarap! Ngit! Sarap! Tumabi nga kayo dyan. Huwag mo nga kaming itulak kasi kami naman na nauna dito eh. Lavinia? Huwag ka nga makialam. Bakit ba nandito ka pa sa kwarto? Ngayong tapos na ang trabaho mo, pwede ka nang umalis dito. Isa ka lang katulong at hindi estudyante. Tama, kasi hindi ka namin kauri. Ganun ba? Aba, anong? Wala kang galang. Alam mo ba, kasama ko ang mama ko nang binili ko ang damit na to sa Paris. Kaya pwede ba mag-ingat kung wag tong madumihan? Akala mo kung sino. Humingi ka ng tawad sa kanya. Patawad sa'yo. Hindi ako nasiyahan sa pinakita mo sa akin. Pero sige, patatawarin kita ngayon. Siya nga pala, lagyan mo din ng uling ang aking fireplace. Para mainitan kami ng mga kasama ko habang naglalaro kami. Naintindihan ko. Sarah? HD encode by Carlolo 16. Nandiyan ka pala, Cesar. Pati ba ikaw giniginaw? Naintindihan ko. Halika, Cesar. Sumama ka sa akin. Tayo na. Halika dito, Cesar. Lumapit ka sa akin para mainitan ka. Hindi na talaga ako nakapaghintay. Ibibili raw ako ng bagong damit ng mama ko. Mas na nga tayo. Sige na. Nakakatuwa yun. Oo nga. Aba, tingnan mo nga naman. Ang lakas naman ng loob niyang matulog sa kwarto ko. At katabi pa niyang matulog ang maruming pusa na yan. Dapat siguro isumbong na natin siya kay Miss Minchin. Gumising ka nga agad! Paumanhin. Hindi ko alam na nakatulog pala ako. Ang lakas naman ng loob mong matulog sa kwarto ko. At ang kapal naman talaga ng mukha mo. Isang katulong na tutulog sa aking kwarto. Patawarin mo ako, Lavinia. Giniginaw na kasi ako. Hindi ko tuloy na malaya nakatulog na pala ako. Patawad. Wala akong pakialam sa problema mo. Ay! Tignan mo nga naman. Pati ang pusang yan, pinapasok mo dito sa kwarto ko na walang pahintulot. At ikaw, pangit na pusa, umalis ka dito! Alis! Alis! Umalis ka dito! Akong bahala! Cesar! Huwag niyo siyang patakasin! Bumalik ka dito!
Cesar! Kasalanan mo ang lahat ng ito! Dahil sa'yo naman ang damit ko ng pusang yon! Tignan mo to! Ang bago at pinakamahal kong damit ay namantsahan ng pusang yon ang dahil sa'yo! Tanggalin mo yan! Kailangan tanggalin mo ang nakakapit naman siya sa damit ko dahil kung hindi, mananagot ka sa akin. Makinig ka. Patatawarin kita kapag natanggal mo na ang mancha sa aking damit. Pero kung hindi mo magawa, hindi rin kita patatawarin. Brought to you by Hackboy Anime. Kawawang ni Sarah. Matagal na panahon na rin na nakalipas. Kasama ko pa noon ang aking papa. Sana maalala pa ako ng may-ari dito. Aba, isang munting binibini ang aking bisita. Po? Iha, may problema ba? Kung ganun munting binibini, anong may paglilingkod ko sa'yo? Kasi po, gusto ko po sana humingi ng pabor sa inyo. Isang pabor. O sige, ano yun? Kasi po, ito pong damit, kung maaari po sana pakibalik niyo ang damit na ito sa dating anyo. Ang damit na ito ay galing sa Paris. Namantsahan ito ng tinta. Opo, damit po yan ng kaibigan ko. Pakibalik niyo na lang po sa dating anyo. Pakiusap po. Huwag ka mag-alala, matatanggal din ito. Huwag ka na malungkot. Madali lang itong gawin. Maraming salamat po. Kaya, ang mabuti pa, munting binibini, huwag ka nang umiyak.
Gusto mo bang maupo muna at hintayin itong damit? Salamat po, pero babalik na lang po ako mamaya. Ganun ba? Sige, bumalik ka na lang. Unahin mo na muna ang dapat mong puntahan. Pagbalik mo dito, tapos ko nang tanggalin ang mantsa sa damit. Salamat po, dadaanan ko na lang po mamaya. Paano to? Lahat ng palengke sarado dahil sa malakas na bagyo. Kailangan puntahan ko pang ibang palengke. Sarado talaga silang lahat. Sana makita ko si Peter. Baka may alam siya bukas na palengke. Masama ito. Mukhang lalagnatin ako. Titiisin ko ito. Ikaw pala. Kanina pa kita hinihintay. Nagawa niyo po bang tanggalin ang mantsa sa damit? Huwag ka mag-alala, ipakikita ko sa'yo. Ito. Ginamit ko ang aking kaalaman sa pagtanggal ng mantsa. At pinilansya niyo pa rin po pala itong damit. Nakasisiguro ako na matutuwa na sa'yo ang kaibigan mo. Huwag ka mag-alala. Marami pong salamat. Ay, walang anuman yun, Iha. Kasi po... Bakit? Ano yun? Kasi po, magkano po ba ang presyo? Ang totoo po kasi... Ayos lang yun. Alam mo ba, Iha? Ikaw ang nagpangalan ng aming manikang si Emily. At alam kong inaalagaan mong mabuti si Emily. Hindi ako maaaring humingi sa iyo ng kahit anong kabayaran. Kaya huwag ka na mag-alala. Packboy, anime. Paumanhin sa iyo. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Bakit bigla na lang nagbago ang iyong kalagayan? Maaari ko bang malaman sa iyo ang dahilan, munting binibini? Kasi po, ako na lang po at si Emily ang tangi kong kayamanan. Namatay po ang papa ko at nagtatrabaho po ako sa dormitoryo. Taos puso po ako'y nagpapasalamat sa kabutihang binigay niyo po sa akin. Nakabalot sa oil paper ang damit para hindi mabasa ng tubig ulan. Marami pong salamat. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi, lalong-lalo na't umuulan ng malakas. Opo. Panginoon ko, protektahan niyo po ang batang yan.
Ano ang sinabi mo? Sarado lahat ang palengke dahil sa bagyo? Opo, kaya wala po ako nabili. Kung ganon, bakit hindi ka bumalik agad? Ha? Ilang oras ka ba nagpaikot-ikot sa labas? Mr. James, patawad po. Sinabi ko na rin kay Miss Minchi na ilang oras ka nang nasa labas at hindi pa bumabalik. Sumama ka sa akin at magpaliwanag ka ngayon din sa kanya. Halika na! Bilis! Miss Minchin, eto na po yung hinahanap yung si Sarah. Saan ka ba nanggaling? Ang totoo po, pinatanggal ko po yung mancha sa damit ni Miss Lavinia. Tignan ko nga. Nakakasiguro akong yan nga ang bagong biling damit ni Miss Lavinia, ate. Miss Lavinia, nagsasabi ba ng totoo si Sarah? Opo, totoo po yun. Naiingit po siya sa akin kaya sinadya niya lagyan ng tinta ang aking damit. Anong sinabi mo? Nakita po kasi namin siya kaya obligado siyang ipatanggal ang tinta sa aking damit. Miss Minchin, hindi po totoo yan. Tumigil ka! Isang mabigat na kasalanan ang ginawa mo ngayong araw na ito. Molly, parusahan mo si Sarah ngayon din mismo. Ngayon din po, Miss Minchin. Sumama ka sa akin. Lavinia! Simula ngayon ay mabigat na parusa na ang ipapataw namin sa'yo, Sarah, kaya magpakatingo ka na dyan. Naku po, Miss Sarah. Basang-basa ka.